Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ganda lang nung awitin na tumatakbo ngayon sa isip ko, partner. Yung kanta ni Gary na nawawala, bumabalik, heto na naman. Oh, galing mo dun Anong tawag dyan sa kantang yan? Bigla na lang, dumarating. Kaya lang iniisip ko, heto na naman? Heto na naman. Yes. Alam mo kasi ganoon lang din naman talaga. May mga taong darating, nawawala, pero eto na naman. May dahilan na naman kung bakit kayo nagtagpo muli. May dahilan na naman kung bakit kayo gusto na mag-usap muli. Dahil meron kayong mga naudlot, naputol, na pagsasama na hindi nyo napag-usapan noon at ngayon na binigyan muli kayo ng pagkakataon. Baka ito na yung time. Tsaka, nakatadhana talaga sila para sa isa't isa. Yun. Ang payapa ng storya nila, Dude, kung papakinggan natin uli yung mismong secret file nito ni Ninya, masasabi mo na ang payapa walang third party. Wala. It's just that talagang merong takbo yung mga karera nila na hindi sila pwedeng magsabay dun sa mismong pagkakataon na yun. Na kailangan nilang damhin, danasin yung prosesong yun na binibuild nila yung kanya-kanya nilang careers. At napakahalaga nun na buong-buo ka bago ka magmahal talaga at makipagrelasyon sa iba. Kasi may mga napapansin akong magkakarelasyon na hindi nagwo-work yung relationship nila or naging toxic yung relationship nila kasi hindi pa sila buo pagdating sa mga kanya-kanya nilang karera. Although may iba naman na habang binubuo nila yung career nila, habang umuusbong yung career nila, kasama na nila yung taong pinipili nilang mahalin habang buhay. Yes. Kaya namang pagsabayin yun, pero may ibang tao hindi nila kayang pagsabayin yun. Tama. Kaya maswerte ka kung kayang pagsabayin yon, yung love life and yung career. Pero kung hindi man kayang pagsabayin, pwede sigurong pahinga lang. Tapos katulad nung secret file sender natin, nagpahinga lang sila. Tapos alam nila na babalik pa rin sila sa isa't isa. Kung tayo talaga. 'Di ba? Kahit tadhana man ang maghiwalay sa inyo, pumigil sa inyo. Pero kung kayo talaga. Tama yung sinabi mo, partner, na may mga magkarelasyon na hindi nila kayang i-handle yung isasabay nila yung relationship nila doon sa growth nila parehas, na yung mature na sila parehas. Hindi nila, minsan hindi nag-work. Totoo Kasi maging busy ka Tsaka, dude, priorities yan Tama. Ano priority mo? Siyempre gusto mo ma-promote, gusto mo magkaroon ng pera, diba? Tama. So kung may taong umiintindi sa'yo, kung may taong parehas kayo na nauunawaan ng sitwasyon ninyo, na magkarelasyon kayo, plus nandun kayo sa grind era ninyo, no? At hindi nyo pinipigilan yung isa't isa, sinusuportahan nyo pa. Siguro, pahalagahan mo na yan, yung tao na yan. Hindi man natin masabi na siya na yung pinaka-tamang tao para sa'yo, pero para makakilala ka ng sumusuporta sa'yo sa gusto mong mangyari, sa growth mo, sa career mo, mapaganda mo, di ba? At the end of the day naman, ang magbe-benefit dun, hindi lang naman ikaw. Parehas kayo. Totoo. Yung binubuo ninyong pamilya o yung gusto mong buuing pamilya, Tama. yun ang magbe-benefit dun. Tsaka, dude, dagdag ko lang dyan sa sinabi mo, no? May mga tao din na, okay, sige, pag naghiwalay kami, ganun yung iniisip pag naghiwalay kami, sige nga magpapaligaw ako sa iba. Try ko nga. Tapos, ang mangyayari, dude, may point of comparison. So,
minsan kailangan mo din talagang mahiwalay dun sa taong yon para ma-realize mo na yung pala talaga yung tamang tao para sa'yo. Yes. Tama. So, talagang tadhana and more of a self-reflective and journey mo, 'di ba? Sa buhay, yung magdedirect din sa'yo patungo dun sa tamang tao para sa'yo. Basta wag ka lang sigurong mamamali ng choice na bigla kang kumabit kay ganito o kaya biglang nagpapasok ka ng ibang tao sa buhay mo na hindi ka namang single. Yung mga ganon. Tama. Kasi sa kanila wala namang third party. It's just that talagang hindi na to nag-work sa atin. Mukhang hindi okay kasi hindi na tayo nag-uusap. Wala nang saysay. Sige, maghiwalay na muna tayo. Or maghiwalay na tayo. Tas biglang boom, balik sila sa isa't isa. Kasi hindi naman nawala yung pagmamahal eh. Parang natulog lang. May mga ganun din magkakarelasyon, no? Na naghiwalay, pero yung pagmamahal nandun pa rin sa isa't isa. Para sa isa't isa. Nandun yung care para sa isa't isa. Kaya kapag nagtagpo sila uli, parang walang nangyaring hiwalayan. Parang, wala lang, umidlip lang sila, tapos kinabukasan, biglang magkasama na uli sila. Alam mo, partner, ngayon na-observe ko lang. Noon, ang daming ganyan talaga. Yung willing to wait. Na alam nila na, hindi tayo mag-work. Pahinga muna tayo. Alamin na muna natin yung mga gusto natin sa buhay. Kilalanin na muna natin ang mga sarili natin. Tapos pag nagtagpo tayo, alagaan na natin ang isa't isa. Kung tayo talaga. Pero ngayon, partner, bihira na ako makarinig na naghiwalay na hindi na jaunties pagkatapos ng hiwalay. Totoo yan, partner. Pagkahiwalay, ilang months, kinasal. Pagkahiwalay, pagkatapos na jaunties. Totoo yan. Kung sakali magbalikan, may bit-bit ng sanggol eh. Pasensya ka na. Kala ko kasi tamang tao siya, pero ikaw pala yung tamang tao. Kaso may baby na ako, okay lang ba? Pero in fairness naman dito sa Secret File Sender natin. Walang ganun. Si pangalan nga nito, Mom Brain, Ninya. And Anjo. Diba? Hindi naman ganun yung eksenahan nila. Hindi. Kasi nga tingin ko, itong kwento niya na to, sila yung mga natitira pa. Kung sa 100% ngayon ng populasyon ng tao, siguro may mga 0.25% na natitira pang ganyan, na handa pang rin magantay, na talagang ang dahilan talaga nilang paghihiwalay is yung gusto ko muna mahalin yung sarili ko eh. Pero kasi kadalasan ng mga ganyang eksena, gusto ko mahalin yung sarili ko pero may minamahal na palang iba sa Gedli. Di ba? Gusto ko muna nakapayapaan sa sarili ko pero may kachat ako tuwing gabi tapos puyat ako, nanchichicks ako, di ba? Totoo yun. That's the reality ngayon. Na itago man natin sa sarili natin, may mga nangyayaring ganun talaga. So meaning rare breed itong rare breed, tama. Yun ang right Secret File term. Sender natin. Rare breed, kumbaga unique. Unique. Diba? Pinagpala ka sa Oo. Kasi bihira na, partner. Lalo na ngayon, yung atensyon at mabilis mainip ang tao ngayon eh. Okay. Parang pag nag-iwalay tayo, hindi na kita antayin. Ba't kita antayin? Deserve ko mahalin kapag nakakilala lang, mas maganda magsalita to, mas ma-effort to, pero hindi naman pala tamang tao. Diba? May mga ganun eh. May mga akala mo siya ni tamang tao para sa'yo dahil na-compare mo siya doon sa tamang tao naman talaga. Kasi nga mas magaling magsalita, mas magaling mambola, mas laging nakakasama. Pero at the end of the day, yung tamang tao pala na yun na nanghingi sa'yo ng space, siya talaga, napunta ka tuloy sa bungi. Bungi? Bungi, yung mali, di ba? Kasabihan na matatanda, napunta ka sa bungi, imbis na maganda na yung kakalabasan, napunta ka pa sa bungi. Yan. Yung akala mo tamang tao, yung pala tamang tae lang. Yeah. Na kailangan mo lang talaga ilabas. Ganon. Oo. Ganun. Pero hindi kailangang i-keep. Yes. Yan, 'di ba? Tayo kasi nilalabas lang 'yan pero hindi tinatago, 'di ba? Hindi kinikip, hindi ginagawang forever. Tama. Pero partner, meron din naman ng mga taong hanggang ngayon naghihintay, pero wala naman na dapat silang antayin. Yan. Ito yung mga tao na pinangakuan kasi ako. Umaasa until now. Baka may pack din sila. Kasi itong Secret File Sender may pack eh. Kapag, 35 na tayo, wala pa tayong mga jowa.
tayo na lang. Pero dapat, alam mo rin, gauge mo rin sa sarili mo na worth it pa ba yung paghihintay ko? Paano kung 35 na kami tapos siya bigla nagbago isip? Uy, mambuntis na ako ng iba. Hindi pa rin pala ikaw, no? Hindi pa rin pala ikaw. Ang tao nagbabago ang isip. Dapat alam mo rin. Bigyan mo rin ng tamang timeline yung mga bagay-bagay. Kung alam mo naman, babae ka, but 35 ka, kailangan 35 ka pa ba dapat pakasalan, magkaroon ng anak? Hold on na, oo. Pero, syempre, malaki na rin ang mahirap magbuntis kapag medyo ang babae. May edad na, di ba? Although may mga teknolohiya na, di ba, Yes. para mag-bear ka ng child or Paano kung katulad ko lang na mahirap, di ba? Utot! Diba? Kunyari, katulad ko lang mahirap. Talaga nasa laylayan lang, partner. Yung nakahila na kagalan. Uy, tulungan mo ako. Di ba? Hindi kaya, partner eh. Hindi kaya, partner. So, dun natin sasabihin na dapat alam mo rin sa sarili yung worth mo. Kung pinangakuan ka na maghiwalay mo na kayo at magbalikan kayo ng ganitong panahon, isipan mo din. At the end of the day naman, hawak mo ang sarili mo eh. Kala ko hawak mo ang beat. Pwede rin, partner. Diba? Hawak mo yung decision mo. Ang ganda nung sinabi mo, no, na maglagay ka rin talaga ng timeline. Magbigay ka ng timeline para sa sarili mo. Ako din, naniniwala naman ako na wala rin naman yan dun sa haba ng panahon na pag-iisipan mo na kung siya ba o hindi. Tama. Minsan, nandyan na talaga sa harap mo. Tamang tao na yan, tamang sitwasyon. Ma-feel mo yan eh. Kumbaga, dude, it's an unexplainable feeling kapag tamang tao na talagang nasa harap mo. Na parang pag nagkita kayo, naghawakan yung mga kamay ninyo, naglapat yung mga labi ninyo, eto na yun eh. And that sense, yung feeling of peacefulness, yun na yun eh. Kung na-excite ka pa sa ibang tao, baka hindi yan. Kasi, na-realize ko, dude, sa isang relasyon talaga, yung mga excitement o sabihin nating mga butterflies in your stomach, Yes. normally, tae lang talaga yung kayang ibigay niyan sa'yo eh. Pero yung taong magiging pahinga mo, yung taong magiging sandalan mo, yung taong nandyan, yung taong nakapagbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, Tama. rare find at masasabi natin na eto na, siya na yung tamang tao na hindi mo na dapat pakawalan pa, pangawakan mo na at huwag nyo nang isipin na abot tayo ng ganito, tayo na lang. Hindi. Kung talagang nararamdaman nyo na sa isa't isa na kayo na ang endgame, speak up. And dude, isa to sa mga pinaka nagustuhan ko dito kay Anjo. Yes. Na lalaki siya nag-initiate. Dapat lahat talaga. ng moves, in fairness kay Dapat. Anjo, lahat ng moves siya nag-initiate. Kumusta? Diba? Dapat. After a long time na hindi sila nag-usap bilang mag-best friend kasi akala niya wala na talaga Wala na eh. talaga. Diba Yes. Best friend eh. Diba normally yung best friend, ang hirap na makabalik niyan talaga. Kung kayo, best friends, naging lovers kayo, ang hirap makabalik niya ng maging best friends. Tama. Diba? So, si Anjo, in fairness naman, props to him kasi siya nag-initiate na, kumusta? And then, biglang boom, andyan na. Unti-unti na buhay na naman yung conversation at parang ang walang nagbago. Parang natulog nga lang yung naramdaman. And nandun pa rin yung pagmamahal at pag-aalaga nila sa isa't isa. Hanggang sa na-realize talaga nila na, mahal pa rin natin yung isa't isa. Kaya, wag na natin pakawalan pa, magpakasal na tayo next year. And it is a beautiful story. Sana marami pa tayong matanggap na ganitong klaseng secret. Kaganda ng mga pinapadala nila araw-araw, partner. Oo naman. Grabe. Iba-iba, dude, diba? Iba-ibang kwento. Totoo. Kaya kabisyo, huwag kayong magsawa na mag-share o magbahagi ng mga pinagdaraanan ninyo sa buhay. Kasi kung hindi kayo mag-share sa amin, wala kaming kukwento dito. Wala na kaming trabaho. Wala na kaming panggastos. Ganun. Kayo po ang lifeline namin. Yes, partner. Ayan, sa mga kabisyo po namin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, pwede po kayong mag-share sa amin, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang Top Secrets and this is Rocky Secret Files with Jello. Metro's #1
Love Radio. Basic!